Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan sa mga Webes. Relief operations para sa mga nahalitan sa Bagyo Tino sa Western Visayas kag Negros nagapadayon. Masobra 700,000 ka individual apektuhan sa paglaslas ang Bagyo Tino sa Western Visayas. Kahalitan niya ginbili nakitaan sa aerial assessment sang RDRRMC 6. Clearing operation sa halit kagin bilin sa malapnagon nga pagbaha sa Southern kag Central Negros. Nagapadayon, 44 nang napatay, 53 ang missing sa Negros Occidental. Dako nga buho malapit sa dike sa Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Natalupang dan matapos ang pagpanglaslas ang bagyo. Mga residente sa lugar, ginpabakwit. Kapin 30 ka mga pamilya kag isa ka establishmento nahalitan sang 3 ka insidente sang sunog sa Bacolod City. Kag supply sang isda maiwat matapos ang pagpanglaslas sang Bagyo Tino. Presyo nagsaka sang 20 pesos kada kilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malanta makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita, mga naapektuhan sa paglaslas ang Bagyo Tino sa Western Visayas, naglabot sa masobra 700,000 ka individual. Halit sa kaprobinsyahanan, nagitan sa aerial assessment sang RDRRMC 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay General Huge sa Iloilo City proper. Zen. Kim, nagdangat sa masobra 233,000 ka mga pamilya ang nahalitan sang Bagyo Tino sa Western Visayas. Lakip sa apektado ang agrikultura kag infrastruktura. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, 233,694 ka mga pamilya ukon masobra 760,000 ka individual ang naapektuhan sa paglaslas ng Bagyo Tino. Halabanan sa mga residente, naguba ang balay matapos ginpalid sang hangin ng mga atop kag natumbahan sang kahoy. Hangin kita, mabasok ang hangin. In fact, kadamo kita sang mga kala-uprooted ng mga kahoy, iba mga century-old trees pa because kabasbugon sang hangin. Nagpatigayon sang aerial assessment ang RDRRMC 6 sa kaprobinsyahanan sa rehiyon. Iniagud makitaan ang kadakoon sang halit nga ginbilin sang Bagyo Tino. Una nga gininspeksyon ang gimaras sa di nakitaan ang mga debris nga ginanod sa coastal areas. Sa Suklaran Wharf sa San Lorenzo, may minor nga damage nga naangkon apang operational sa gihapon. Ginlibot man ang Iloilo City, partikular ang mga barangay sa city proper, padulong sa Arevalo. Minimal man ang narecord nga halit sa coastal barangays. Sa Miag-aw kagimbal Iloilo, may nakitaan nga pag-abab sang seawall, may mga balay nga nakakasang atop. Ginsikar man ang kabukiran sa Alimudjan, Leon kag Tubungan, wala sang pagtiphag sang duta sa mga nabukid nga lugar. Samtang ang pila ka kabanwahanan sang Capiz ang ginabaha sa gihapon kag apektadong agrikultura. Area sang Sigma, tumambusaw ng tao, flooded sa gihapon some parts of the highway kag makita man sa footage ang aton inspection nga daw dagat ang aton nga mga kahumayan ang farmlands naton dito nga area. Masobra 33 million pesos ang kabugusan nga balor sang assistance ang ginpanagtag sang DSWD6 sa mga apektado nga pamilya. Nagapadayon ng response operation sa Capiz ukon pagpanagtag sang food assistance. May pila ka mga pamalay ang isolated bangod sang tubig baha. Kim, suno sa RDRRMC 6, dako ang bulig sang pagpatigayon sang preemptive evacuation sa mga LGU sa diin nangin minimal ang casualty sang bagyo sa rehiyon. Kim? Madamong gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. 14 ka mga barangay sa La Carlota City ginbaha kasunod sa paglaslas ang Bagyo Tino. Mga nagkalamatay, naglabot na sa 44 suno sa PDRMO.
Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Bacolod City. Lin. Kim, mga kapuso, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Tino. Pero nagbilin naman ini sang dako nga halit sa pila ka lugar sa Negros Occidental, lakip na ang La Carlota City. Sa siling nga video, nakuha samtang nagawaswas ang Bagyo Tino. Makita nga halos labot na sang tubig baha ang mga pamalay sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota City, Negros Occidental. Mabatian nga nagapangayo pa sang bulig ang mga residente samtang ginabayo sa mabasko nga hangin ng ilang mga pamalay. Pila ka adlaw ang nagdigan, ininang sitwasyon sa lugar. Makita ang nagtululumpok na puno sang kahoy. May salakyan pa nga wala nakasalbat. Ang mga kagamitan sa mga residente nagkalabasa. Kung ano naman ang masada naman sa sining kalibutan, patawaron kami. Isa ang balay ni Nanay Salome sa mga ginsulob sang baha. Tuman ang pagpasalamat sini nga nakasalbar matapos jutayan lang nga maanod sang tubig baha. Kapangamuyo ka kay ninyo, pagamuyo ka sa Ginoo nga makasurvive kami. Ginhapo ko kani before ko nakang may gindala nga masaka sa babaw. Ang tiya ni Chercel, nahingagaw man nga ma-rescue sa baha. Liyog lang ko pasakaan sa ato pangakong tiya ay para tapos may upod pa kami nga PWD nga daan magsaka ko sa babaw ato ngara na sa gaapa. Sabi ko patay na sa tay. Why sa gagiyo? Ang 68 anyos nga si Johnny, hindi mabato ng gindangatan sa hinablos nga nalumos matapos maanod sang baha. Subo lang, kaya nagsuryanay pa kami pagalin mo. Kaya subo gid yan, subo gid mo. Hindi tayo tamay mo, bato nung talaga. Nagkamang sa pia kabalay. Makakamo ko na, oh. Hindi ko nagpamo na kayo kasi mga nakuhaan ko. Oo, kaya dalong madaan mo. Sunod sa CDRRMO, 14 ka mga barangay ang ginbaha sa paglaslasang bagyo. Dako gid ang halit sa mga panimalay, no? Ubrahon ang tanan nga matatapan ang mga pumuluyo sa La Carlota. Sa bilog nga probinsya, masobra 130,000 ka mga individual ang apektado sa bagyo. Nauna na naging report sa PDRRMO nga 50 ang nagkalamatay bangod sa Bagyo Tino. Apang as of 2 p.m., nagpagwa sila sang datos nga 44 ang casualties kag 53 ang missing matapos ang ginpatigayon nga verification. Bangod sa halit nga ginbilin ni Bagyo Tino, pila karon ka mga LGUs sa probinsya ang nagdeklara na sa state of calamity. Balik sa imo, Kim. Madamong nga salamat, Aileen Pedreso. Dako nga buho nakitaan sa duta sa Barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo matapos maglaslas ang Bagyo Tino. Si John Sala nakatutok. Wala na nagasulod sa kwarto sa ilabalay ang pamilya ni Roselyn halin kahapon. Kagabi naman halos wala ini natulugan sa kakulba. Bangod sa gwa sang ilabalay sa diin palapit ang ila kwarto, nagtuhaw ang isa ka dako nga buho. Nakulbaan mga sir kay dire kay magaturog. Pay subong di sa sala na kami subong gaturog. Kay nadlok na basi magdalo mga buho. Dugang sinisa nagligat nga tuig pakunosan nagsugod nga may nagakabatian sila nga kasubo nga may nagalagbong sa dalom sang duta. Posible kuno nga amusad to na ang pagsugod sang pag-ab-ab sang duta. Naamtang ang buho sa likod mismo sang flood control structure nga gitukod sang 2018. Mga kapuso, pasado alas 5 kahapon sang kaagahon nakita na kuno sa mga residente nga gamay pa lang ang buho diri nga bahin sang barangay apang samtang nagadugay nagadako ang buho kag ini na sa karon ang sitwasyon. Tung dagauran bala dumi nagabatsagan kami magturog dumi nagalagabong sa silod. Why man naman expect kung ano ra bala nga dumi nagahulog. Nagalaba sa ginabanta 14 metros. Nagalapad naman sang 2.3 kilometros kag may kadalumon nga masobra 20 metros ang nasambit ka buho. Suno sa barangay officials na report na nila ini sa LGU. Gina-report naman namon sa may Banwa tapos ang concern lang namon di sa may kwan na tani, aksyon nila tani baladayon. Sa inisyal nga investigasyon sang MDRRMO Santa Barbara, nagagawa nga soil erosion ang posible gintunaan sang buho. Isa sa mga ginalantaw nga solusyon sang Banwa among pag-evacuate anay sa mga residente. Base may nag-cause nga nag-leak ang lupa sa likod kang slow protection. So ang leak nga to, kung may buho to ya sa dalom, amo to nag-cause nga nagsigi-sigi nga nag-erode ang lupa sa likod ka slow protection. We already instructed them to
move to a safer place sa house nanda. Ginpahamtangan na sa mga baral ang buho agud malikawan nga mahulog diri ang mga residente. Natala na naman nga magsapol ang LGU kag DPWH Iloilo 4th District Engineering Office angot sa temporaryong solusyon sa buho. Nagpaiway naman ang taga DPWH 4th DEO nga magpa-interview sa news team. Apang kun ang mga residente ang pamakuton, hindi na kuno makaulat pa sa meeting sang duha ang ila problema kag nagakinahanglan sang madasig nga solusyon. Delikado gid so tani masolusyonan bla sang banwa or sang para nga makayad para nga di man kita kulbaan. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamong kid nga salamat kapin 30 ka mga pamilya na wadaan sang panimalay sa duha ka separado nga sunog sa Bacolod City kagabi. Establishmento na sunog man, yaring balita ang atong gintutukan. Nagkinaran-karan ang mga residente sang hinali ng Kalayo ang ini nga mga pamalay pasado alas 11 kagabi sa Barangay Banago, Bacolod City. Madasig nga nakarespond ng BFP apang bangod human sa light materials, siyam ka mga pamalay ang totally gutted, kag anom ang partially damaged sa sunog. Sunog sa pila ka mga residente sa balay ni Alias Brian, nag-umpisa ang Kalayo. Kita yaman ang sunog, tali sa temprano pa, nagambal siya, nagtimbre siya sa mga pumuruyo nga iya constituente. Tinag-ano sa dayon niya? Nagpalagyo siya iya. Oh. Aligasyon sa pila ka na sunugan, hungod nga ginsunog ni Alias Brian ang iya balay. Nagbakal sa kandila, 7 ka bilog, aginsindihan niya tanan. Wala na ini sa lugar sa ginpadulungan sa news team. Ginibisigaran pa sang BFP ang ini nga impormasyon. Pinaka-oras sa nagligad, nasunog man ang 7 ka mga pamalay sa Barangay Tangup, 5 totally gutted kag may 2 ka partially damaged. Sa downtown area, nasunog man ang porsyon sa isa ka establishmento matapos naglupok ang generator set sini. Nagbilin sang 15,000 pesos nga danyos ang sunog. Padayon pang inimbestigaran ang gintunaan sang sunog kag kabugusan nga danyos. Pahanumdom sang BFP sa publiko agun malikawan ang sunog, ilabi na kun wala sang kuryente. Dapat mera kita sa candle holder kag hindi papabayaan naton mga kandila nga nagasindi lang kung wala na naton ginagamit. Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Supply sang isda maiwat matapos ang pagpanglaslas ng Bagyo Tino. Presyo nagsaka sang 20 pesos kada kilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ilisipon la ang klase sang isda nga ginabaligya diri sa Leganes Public Market. Inibangod nangin maiwat ang supply sang isda matapos nga maeksperiensyahan ang paglain sang tiyempo kasunod sang epekto sang Bagyo Tino. Sunod sa mga manugbaligya, nagsaka sang 20 pesos kada kilo ang presyo sa mga isda subong nga adlaw. Ti ang mga barko nagapahigad, ti siyempre ga iwat ang isda ang dungka sa port gamay. Ti siyempre ang mga dealer nagapamahal-mahal. Si Ivan nga nagbakal sang isda nga karaho, natalupang danman ang pagsaka sang presyo sang isda. Wala ka man siyang choice kundi do budget do lang sang gamay then paiguon eh. Lakip sa mga isda nga nagsaka ang presyo amo ang tamodyos kag pisugo nga nagabili subong sang 260 pesos kada kilo. Tuloy 120 pesos per kilo, kag karaho 180 pesos ang kilo. Talalupang dun man nga limitado lang ang sahi sa mga isda nga ginabaligya. Posible naman nga magdamo na ang supply sang isda sa masunod nga semana kung magnami na ang tiyempo. Upoy kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Mga puso, ginanunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong adlaw nga ginaprubahan na sini ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ideklarar ang National State of Calamity bangod sa halit nga dala sang Bagyo Tino. Iningin pahayag sa Presidente matapos ang situation briefing upod sa pilang ahensya sang gobyerno. Ginpasalig man sa Presidente ang padayon nga relief operation sa mga lugar nga igo sang bagyo. Magluwas sa Bagyo Tino, ginapanghandaan man ang nagapasulod nga Bagyo 1. Ginapanghandaan man subong sang gobyerno ang kadamuon sang personnel nga i-deploy sa tion nga magsulod na sa Philippine Area of Responsibility to Conpar ang bagyo. Ginakasubo naman sa Presidente nga madamo sa nagkalamatay bangod sa paglaslas sa Bagyo Tino. Sa idalom sang state of calamity, mapadasig ang access sa emergency funds kag procurement process nga magapadasig man sang pagresponder sang gobyerno sa pagsabat sa mga kinahanglanon sa mga nahalitan ni residente.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Yara na sa Costerias ang Pasig City Police Station ang lalaki nga ng hostage sa iya 68 anyos nga Iloy kag 6 katuig nga bata nga lalaki sa barangay Himat i Pasig City kahapon sa ngaga. Nagpatigayon sa negosasyon ng kapulisan apang makaligan ng 3 oras. Nagpalagyo ang sospek nga ginkilala kay alias Lester. Sa hot pursuit operation, nadakpan ini pasado alas 3 ng hapon sa barangay Sarapan. Natigayon ini matapos nga ginhaylo ang sospek sa ihimata nga magsungka na. Sunod kay Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasig City Police sa PNP, nakapalupok kag namahog ang sospek sa iya Iloy kag anak. Wala man sa napilasan sa insidente. Ginpayag nga nakainom ang sospek halin kagabi kag may nakigan nga tao sa ila pamilya. Naibaloan man nga anay drug surrendery ang lalaki. Narecover naman sa kapulisan ang armas ni sa Kisame sa Gilabanyo. Ginpanginiwala man sa sospek nga gin-hostage sini ang duwa kag wala man kuno ini nagpalupok sang pusil. Baru ako natanda yung stage sa pao. Bisa magutong yun ang handa ko ulit. Mga puso supply sa kuryente sa pila ka lugar sa Bacolod City ug Negros Occidental wala paghihapon mabalik. Mga konsumidor nagapakakroy na sa mabuday nga sitwasyon. Yaring balita ang aton gintutukan. 63% pa sa 250,000 kakonsumidor sa Negros Power o kung malapit 159,000 ang wala sang supply sa kuryente sa ila franchise area sa Bacolod City kag porsyon sang Negros Occidental nga naharitan sang Bagyo Tino. Masobra 270 ka conductors, 96 ka pose kag mga linya sa kuryente nga natumbahan sang mga kahoy. Sa Bacolod City ang pinakadamo nga poste nga nagkalatumba. Mayroong mga volunteers from Fire Brigade, then from DRMMO. So yun lang ang nagtulong sa atin. Gunting walang flood nga mag-request ng shutdown. Ang pila ka residente sa coastal community sang syudad, halos hindi na kuno makapahuway tuga sang init bangod wala sang kuryente. Pino bala nga tao nga hindi makulbaan sa sitwasyon na natatapos sa ato. Kuryente kag ama man ng problema di ang pagkaon kong kisa. Siyam na sa napulo ka feeders ang amat-amat nga nabalik ang supply sang kuryente. Samtang nakakita naman sang oportunidad ang iban nga residente agud makanegosyo 20 pesos ang sukot sa pag-charge sang gadgets gamit ang generator set. Sige gamit ko kay para nga makangot man sa ibang nga balay. Nakakita ko yan ng diskarte sa chat. Magluwa sa kuryente, problema man karon ang mainom kag magamit nga tubig sa mga barangay. Kanaman sa mga residente, nagapaabot sang rasyon sa kilidalan. Aga panulaga ko sa basiwa, katatlo na kadlawan ako yung kapanigo. Apektado man ang supply sang tubig bangod sa epekto sang bagyo sa pasilidad sang bulk water supplier. Adrian Pretos, One Western Visayas. Masobra 1,500 kabalay sa Leganés, Iloilo naguba sang hangin nga dala sang Bagyo Tino. Pila ka residente nangin emosyonal sa ila sitwasyon. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Wala mapunggan ni Manang Josephine ang iyaluha matapos nga gindumdom ang paghimakas para lang matukod ang ilabalay. Istorya sini, nagtipon siya sang 14,000 pesos para mapahuman ang ilabalay, pinaagi sa pagpangsisi kag pagpangtalaba sa higad sang baybay. Apang sa isa lang kapag pamisok, naguba ini. Ako lang naman isagay makas mam. Wala akong malaalbana. Ito yung bata ko yung stable pa na. Hindi makasan ko na, nginlunan ko na, iputangan ko para matindog kami balay. Di sobrang sakit man. Amat-amat naging pangtipon sini upod ang iya kabataan na mga parte sang balay umpisa kahapon. Agod liwat nga mapatindog, apang talalupang doon nga kulang pa sa materyales sa gihapon. Importante naman para sa ila nga may atop lang ang ila balay agud makatinir na sila diri. Magluwas kay Manang Josephine sa barangay na Bitasan, Laganas, Iloilo. May pilaman kapuluyan ang naguban sa mga dingding kag atop bangod sa makusog nga hangin. Tubtub subong, nagakurog sa gihapon sang kakulba si Joylyn kung madumduman sini ang eksperyensya sa bagyo. Temporaryo nga ginbutangan nila sa mga sako ang dingding sang ila kusina, samtang wala pa mapaubra. So, nadluka na kami mo, nagsiniyagit na gani kami, kasi sining ko masaylo na kita.
Kay base kung ano ba lang kabataan, kay ba may mga gagmay man nga kabataan mo. Sa datos ng Leganes MDRRMO, nagdangat sa 52 ang totally damaged nga mga puluyan, samtang 1,510 ang partially damaged. Kalabanan sa mga naguba, amo ang mga atop sang balay. Naguba sa hangin. Kaya iti ang iban abi sa mga umabla nga sa wayang, tapos ang iban sa postal areas. Ibag sa igo sa hangin, iti mga light materials malanabi mo. Kalabanan, kawayan, tapos either nipa. Ginatinghuaan pa sang banwa nga mapangitaan sang relocation site ang mga apektado nga residente, ilabi na nga masami nga nagakaapektuhan sa tion nga malain ng tiyempo. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Ari mga puso balantaya, nakagwaan na sa par ang Bagyo Tino kag padayon ini nga nagapalayo sa pungsod. Pero isa ka bagyo pa ang kinahanglan naton preparahan. Uri nakita ang Bagyo Tino sa kalayoon niya 355 kilometers northwest sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Signal number 1 gihapon sa Kalayaan Island, pero sa mga masulod ni oras, posible man magapanawag ini sunod sa Pag-asa samtang padayon ang pagpalayo sang Bagyo Tino. Sa latest track sa Pag-asa, posible magasulod ang bagyo nga may international name nga Fong Wong, was ang gabi ukon Sabado sa Kagahon kag pagkatawgon ini sa local name nga Bagyo Uwan. Sunod sa Pag-asa, yara sa gihapon ang syansa nga mahimo ini super typhoon. Magapalapit ini sa nasilangan ni bahin sa Visayas kag Luzon. Tubtob nga maglandfall sa northern ukon central Luzon sa Lunes. Posible man nga magbago ganit tutok lang sa updates. Tungod sa trough sa kanay Bagyo Tino, amihan kag shear line may chance sa gihapon sang pag-ulan sa ibang bahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may chance sa pag-ulan sa ibang bahin sa Western Visayas sa Negros Island region. Lapta-lapta nga pag-ulan pero mabaskog nga ulan gani manginhanda gihapon sa pagbaha ukon landslide. Mga puso, nag-umpisa na ang proof of purchase promos ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance magdaog ang mga manugbakal ukon sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sa pangabuhayin package worth 50,000 pesos. Magluwas pa sa 1,000 kag 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries sa kumpisa sa October 18 tubtob, December 26, 2025. Mga puso pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV, pati man radio stations, kag select outlets ang Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam text. Tutok lang sa GMA ukon magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa kompleto nga mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ginbawian sa kabuhi ang 32 anyos nga si alias Marco matapos ini makuryente sa sitio Banglid, Barangay Consolacion, San Miguel, Iloilo, alas 4:10 kahapon sang hapon. Sa investigasyon sang San Miguel Police, ginlihog sang iya kasilingan ng biktima nga magtakod sang wiring sang electric motor sa main source ni. Wala sang power supply sa dongation. Apang samtang nagatakod ini sang wire, nagbalik man ang supply sa kuryente. Rason nga makuryente o kung nakuryente ang biktima kag nahulog sa hagdan. May paso ini sa kamot kag may bilas sa ulo tugas ang pagkahulog. Gindeklara rin nga dead on arrival sa Alyosan District Hospital. Klase kag trabaho sa Iloilo City nagbalik na. Iloilo City LGU magapatigayon sang assessment sa halit nga ginbilin ni Bagyo Tino. Yaring balita. Matapos ang 3 ka adlaw nga suspensyon sang klase kag trabaho sa syudad sang Iloilo bangod sang Bagyo Tino, balik na ini subong adlaw. Ini ang base sa rekomendasyon sang Iloilo City DRMO kag Schools Division of Iloilo City. Ang Santo Niño Sur Elementary School sa Arevalo, isa sa mga ginhimo nga evacuation center. Apang madasig ng himos kahapon. Ginabaha pa ang pinakabahin sa bulutuan subong adlaw. Apang back to school na ang mga estudyante kag manunudlo. Panglimpyo ng mga teachers nagbalalig ding iban. Ang amon may guards, ang amon nga janitor, ari mati kagapon. Sa piyak sini, 7 pa ka LGU sa Capiz kag Antique ang nagsuspend sang face-to-face classes. Masobra 56,000 ka mga learners sa 218 kabulutuan ang ginpaidalom sa alternative delivery mode.
Inibangod, nagapadayon pa ang assessment kag clearing operation. Sa datos ang Iloilo City DRRMO, 1,151 na ka mga balay sa syudad ang ginguba sa pag-igo sang Bagyong Tino. Nagalaom ang pila ka mga naguban sang balay nga mahatagan sang bulig pinansyal para sa ilaliwat nga pagbangon. Kinandan gid kay mga bisan pusog mo way ka pusog. Ay gamiton nga akong dingding na tata man ng ari buka man gani niyo. Nagpasalig man ang LGU sa paghatag sang cash assistance. Magapatigayon ang Iloilo City LGU sang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kaangot sa epekto sang bagyo. Nagapabilin nga yara sa state of calamity ang syudad matapos inigin deklarar sang Hulyo 30 kaangot sa epekto sang habagat nga ginpawaskog sang 3 ka bagyo. Para mas madasig nga makapatigayon sila sang assessment, ginhimo ni nga 7-man team no kada department para may assign nga team or group or cluster sa kada distrito. So mahibaluan ni naton next week kung ano ang recommendation man no, sa patigayonon nga arena. Samtang, naglibot naman sa syudad ang Iloilo City Veterinary Office para sa paghatag sang kinahanglanon sa mga hinuptanan kag layaw nga sapat nga naapektuhan sang bagyo. Around 10 ang nalibot nato na tagaan naton pagkaon, tinapay. Ang iban to nabakunahan man nato sa rabies. Tira sa may Port San Pedro, sa Parola, sa Barrio Obrero. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nagapabilin sa gihapon nga missing ang manugpangisda nga si alias Sherwin, 41 anyos. Ini matapos nga gindeklarar nga nadula sa barangay Pinamihagan President Rojas Ocon Capiz. Sa investigasyon sa kapulisan, ginreport sang pamilya ni Sherwin nga alas 3 ang kaagahon kahapon sang naglakat ini para magpangisda apang pasado alas 5 sang aga sang nakitaan nga ang iya sakayan na lang ang nabilin. Subong nga hapon sa ginpatigayon nga search and rescue operation, ginkumpirma sang otoridad nga nakita na ang bangkay sang biktima. Ginaimbestigaran pa ang insidente. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Ako si Kim Salinas, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga persa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.